Magsitayo po ang lahat. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya at lingkuran ng may kasayahan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga dambanang pagpagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hentil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito, ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati na ng iyong mga anak, at gagantipalaan kanya ng pilak, ginto, at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, kahit lahat ng mga hentil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman.
Katatapos pa lamang na magsalita si Matatias ng isang kapwa Hudyo, ang kitang-kitang lumapit sa dambana, nasa mudin at naghandog. Bilang pagsunod sa utos ng hari, nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Phineas nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang sinisigaw. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at ang mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na naninirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya,
kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari niyo ba munang ngitian ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Tayo ay muling hinahamo ng Ebanghelyo sa isang napakahalagang katotohanan. May mga sandali sa buhay natin na dumadalaw ang Diyos. At ang pinakamalaking trahedya ay hindi siya makilala. Ito ang nangyari sa Jerusalem. Ito rin, mga kapatid, ang maaaring mangyari sa atin kung hindi tayo magbabantay sa ating puso. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, habang ang mga tao ay sumisigaw ng Osana, habang nagwawagayway sila ng mga sanga, habang kinikilala nila si Jesus bilang Mesiyas, tumigil si Jesus at siya ay tumangis. Hindi ito tahimik na patak ng luha. Ang salitang ginamit sa Ebanghelyo ay pagtangis. Ibig sabihin, malakas na pag-iyak, pag-ungol ng puso. Ibig sabihin, nasasaktan si Jesus kasi hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanila. Bakit? Narinig natin sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, kung nauunawaan mo lamang sana ang magdudulot ng kapayapaan sa iyo. Mga kapatid, hindi ba ito rin ang nangyayari sa atin? Gusto ng Diyos na bigyan tayo ng kapayapaan, pero ayaw nating bitawan ng galit. Gusto ng Diyos na hilumin ang pamilya, pero ayaw nating magpatawad. Gusto ng Diyos na baguhin ang buhay natin, pero nakakapit tayo ng husto sa mga bisyo. Gusto ng Diyos na kausapin tayo, pero nakatutok tayo sa cellphone at problema. Pagtangis ng Diyos ang tugon sa tumatangging puso. Hindi galit, kundi pag-ibig na hindi makapasok. Napakaganda, mga kapatid, na ang ebanghelyong ito ay nadinig natin dito mismo sa Quiapo. Isang lugar na hindi lang simbahan, kundi sanktuaryo ng mga taong may mabibigat na dalahin sa buhay. Sapagkat dito sa simbahan ng Quiapo, nakikita natin ang iba't ibang hirap na itinataas ng mga deboto ng mahal na pong Nazareno. Naririnig natin ang yapak ng mga taong pagod, nakasasalamuha ang mga handang maghintay ng oras para makalapit lamang sa poong Nazareno. Nararamdaman ang pananampalatayang hindi kayang sukatin. Dito, ang mga luha ay parang banal na tubig. Ang bawat paghawak sa poon ay panata ng puso. Ang bawat panalangin ay may halong pagod, takot, pag-asa at pananampalataya. Dito sa Quiapo, hindi ka nag-iisa. Lahat dito dumaranas ng krus. Lahat dito lumalapit sa Diyos dahil alam natin sa mundong ito may mga bagay na hindi kayang resolbahin ng lakas ng tao.
Kaya ngayong araw, gusto ng Diyos na sabihin sa iyo, anak, dumadalaw ako dito para sa iyo. Mga kapatid, napakaraming paraan ng pagdalaw ng Diyos. Dumadalaw siya ngayon. Paano? Sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Marahil may nangyari sa iyo nitong nakaraang buwan. Isang taong hindi mo inaasahan ang tumulong sa iyo. Isang trabaho ang dumating sa oras ng desperasyon. Isang mabigat na problema ang biglang nagkaroon ng liwanag. Isang tao ang humingi ng iyong tawad o ikaw ay nagpinatawad. Hindi iyan tsamba. Pagdalaw iyan ng Diyos. Sabi ng marami, Father, bakit hindi ako pinakikinggan ng Diyos? Pero ang totoo, kapag ikaw ay nagdurusa, ngunit patuloy na kumakapit sa Diyos, mas malapit siya kaysa sa akala mo. Minsan, dumadalaw ang Diyos sa pamamagitan ng krus para palakasin ang puso. Kapag nagdasal ka, kapag tumingin ka sa poong Nazareno at para bang may init sa dibdib, kapag may kapayapaang hindi maipaliwanag, dumadalaw ang Diyos. Kung dumadalaw ang Diyos, bakit parang hindi lahat tumatanggap ng biyaya? Kasi gaya ng Jerusalem, maraming puso ang sarado. Sarado ang puso kapag puno ng pride. Yung hindi marunong umamin, mali ako, nakasakit ako, kailangan ko ang Diyos. Ang hindi nagpapatawad, kinukulong ang sarili sa sariling selda. Sarado ang puso kapag seryoso sa debosyon, pero hindi seryoso sa pagbabago. Minsan, oo, may rosaryo, oo, may panata, oo, may kandila, pero walang pagbabago sa ugali, walang pagbabagong buhay. Sarado ang puso kapag hindi nagbibigay sa kapwa. Ang panata na walang malasakit ay nabubuo lang sa bibig, hindi sa puso. Mga kapatid, ang pagdalaw ng Diyos, hindi ingay, hindi himala, hindi kakaibang pangyayari, kundi pagbabagong nagsisimula sa puso. Oo, maraming mga gumaling dito. Oo, maraming mga himalang nangyari dito. Oo, maraming mga panalangin na natupad dito. Pero ang pinakamalaking milagro ay hindi ang paggaling sa sakit, hindi ang trabaho, hindi ang pera, hindi ang mahabang buhay. Ang pinakamalaking milagro ay ang pagbabagong loob ng tao. Kapag ang makasalanan ay nagbalik loob, kapag ang mag-asawa ay nagkabati, kapag ang lalaking magaspang ang ugali ay natutong maging mahinahon, kapag ang taong walang Diyos sa puso ay muling bumalik sa pananampalataya, iyan ang totoong himala. At araw-araw, nangyayari iyan dito sa Quiapo. Marami ang natatakot lumapit sa Diyos dahil sa hiya. Marami ang nagsasabing, hindi pa ako handa. Marumi ako. Marami akong kasalanan. Hindi ako karapat-dapat. Ngunit, kung titingnan ninyo ang mahal na pong Jesus Nazareno, tingnan ninyo ang kanyang muka. Pagod, sugatan, lugmok, balot ng pawis at dugo. Ginawa niya ito para ipakita sa atin, anak, walang kasalanan ang mas malaki kaysa sa aking pag-ibig. Hindi siya nagsasarado ng pinto, tayo lang minsan ang nagsasara. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito,
dito sa Quiapo, dumadalaw ang Diyos. Sa misa, sa salita, sa Eucharistia, sa debosyon, sa kapwa-deboto, sa katahimikan ng puso. Huwag nating hayaang mangyari sa atin ang nangyari sa Jerusalem, na dumating ang Diyos pero hindi siya kinilala. Ngayong araw, buksan natin ang ating puso, ipaubaya natin ang ating galit, bitawan natin ang ating bisyo, itayong muli ang mga sirang relasyon, magbalik loob tayo. Ang pagdalaw ng Diyos ay biyaya para sa atin. Pagbubukas ng puso ang tugon natin. Kaya sa ating pag-uwi, dalhin natin hindi lang ang debosyon, kundi ang tunay na pagbabagong loob, upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lubong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan. Ibunyag ang pandaraya at igit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo ang lahat. Alay na hatid sa dambanang banal. Lakip nito'y bahagi ng
aming nakayanan, hindi lang dahil sa gawa naming kulang, kundi sa pag-ibig mong kami pinupunan. Ikaw ang alak at tinapay ng langit, ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Amang San Benito, San Beda, Santa Teresita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagwasak na ito, sa katawan, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Narito ako, Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tupdin ang loob mo, Panginoon, narito ako. Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mahaliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Ito na.